palakpak sa Diyos. Sabi mo sa limang tao, I want you to roam around, greet 5 people, say revival is here. Limang tao, revival is here. Revival is here. Thank you, Lord. Pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Let's pray, Holy Spirit. We thank you, God, for this moment. Thank you because grabe po ang lakas ng presensya mo. You are faithful. Mahal mo kami, Lord Jesus. And thank you, God, sa mga miracle stories. Salamat, O Diyos, sa ginagawa mo sa Life Giver Manila. You've been faithful. Dami na win araw-araw. Dami mong ginagawa, Lord God, araw-araw. Lord God, dami mga faith stories, Lord God, ginagawa mo araw-araw. But we just want more. Come on, just say that word, more, Lord. More, God. We want more of you, Jesus. And Lord, we just pray, God, that we will be in a receiving mode. Kung ano man po ang gusto mong matanggap namin, Lord, we are more than willing. We are an open vessel, willing vessel, Lord Jesus Christ, to receive something from you. So we love you, God. We are more than ready. We are more than excited. We thank you. We love you. In Jesus' name, and everybody say, pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Woohoo! Pwede ka nang umupo. Welcome po sa ating July, first fellowship this July. And good news kasi meron din tayong new series for this July. Sino rito excited doon? Okay, and we will be having our new series entitled Integrity. Sabi mo nga, integrity. Okay? And ang tanong ko ngayon sa inyo, paano o gaano ba kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos? Gaano ba kalakas ang alab ng puso mo sa Panginoon? Kasi totoo lang po, sa gusto mo man o hindi, darating at darating ang mga pagsubok sa buhay mo. Say amen. Darating at darating ang mga testing sa buhay mo. Say amen. Ito po'y darating para i-check ang pananampalataya mo sa Diyos. Yes? Marami kasing tao ang nagsasabing mahal nila si Lord. Taas kami lahat ng nagmamahal sa Panginoon. So, bigaw ng amen. Ang daming tao nagsasabi na mahal nila si Lord kapag maayos lang. Kay Lord sila kapag umaapaw ang biyaya. Naglilingkod sila kapag convenient at comfortable. Pero paano kapag wala ng saya? Paano pag wala ng blessings? Nawawala ba yun? Kung sakaling mawala, di ba? O kapag may kapalit ng pagsunod. So again, welcome po sa ating July series. For the whole month of July, we're gonna talk about one of our core values po as life giver, and that is integrity. So the title of God's message for us, basahin natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Bow or burn. Holding the line of integrity. Are you going to bow or are you going to burn? So let's look into the Bible. 3 individuals whose heart burned with unwavering love, unwavering passion, and fire, and even integrity for the Lord. And I pray, pagkatapos mo marinig itong Word of God na ito, literally tumimbre, pero hindi lang tumimbre, pumasok sa puso, at literally ma-apply po natin ito sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, buksan po natin ang ating Bibles in Daniel chapter 3. Okay? Again, Daniel chapter 3, no? Ikakwento ko muna ng mabilis, okay? Ito pong tatlo na ito, kilala nyo ba sila?
Si Meshach, Shadrach, at si Abednego. Ha? Kilala niyo ba sila? Meron ba dito pangalan? Meshach. O iba na Shak. O, di ba? Meron ba dito pangalan Shadrach? Di ba? Shock na shock. Oh. Saka si Abednego. Yan. So ito pong tatlo na ito ay galing po sila sa Juda. Sila po ay grupo na mga lalaki, okay, na may alab po, tapang at paninindigan. Kaya lang, ang Juda ay nasakop at what? At ipinatapon ng pinaka-powerful na hari, okay, sa mundo noon, and that was who? King Nebuchadnezzar. Sabi niyo nga, Nebuchadnezzar. Oh, itago na lang natin siya sa pangalang Nebu. Oh, di ba? So, hindi po ito basta-bastang pananakop lang ang ginawa ng hari na ito. Ito po ay pagkuha ng pinakamagaling sa bansa nila. At alam niyo po ba, nagpalabas ng utos ang hari na maghanap ng mga piling youth. Sino rito mga youth? Taas ang kamay, sumigaw. So yung hari, naghanap ng mga qualified na mga youth, mga kabataan, mga kalalakihan. Taas kami ng mga kalalakihan. Mula sa Juda, mga qualified, matatalino, may potential at mga pogi. Check ba lahat yung katabi mo? Hindi naman sa pag-ano, pero wow, medyo mayabang ng onte, ha? Okay lang, huwag niyo ako ituro, okay lang. Amen. And mind you, hindi biro po ang magtrabaho sa kaharian nung time na yan. Kasi hindi ka basta-bastang makakapasok sa palasyo. Okay, mag-undergo ka ng matinding training. Sino rito naka-undergo na ng matinding training sa varsity? O diba sa military? O doon pa lang sa Boy Scout. O diba tindi na ng training doon? COCC, CAT. O, naalala ko ng training namin sa CAT namin. Cute lang ako pero hindi ako talagang gumagapang ako sa sahig. Oh, ay naku, totoo yun. No? Na talagang atapang tao di atakbo. Oh. Diba? Sa ilalim ka sa matinding training at dapat pasado ka sa standard ng hari. So ang tanong, ano ba ang hanap ng hari? Sagutin natin. Letter A, ito daw po yung mga kabataan without any physical defect. Di pwedeng tatlo yung tenga mo. Di ba? Di pwedeng tatlo yung butas ng ilong mo. O, meron bang ganun? Wala naman. Di ba? Basta healthy. Ang kailangan ng hari, mga buo, mga healthy na mga kalalakihan, free from any visible flaws or disabilities. Tingnan mo ulit katabi mo. Parang Pastor Jepoy talaga ang pag nakikita natin. Pastor Jeps, parang ikaw ang dinidescribe sa Daniel 3. Okay. Letter B, handsome. Parang si Sean, ang mga datingan. Sean, diba? Humble naman tayo ante, di ba? Attractive. Ito yung mapapatingin ka. Pogi. Diba? Tapos hindi ka lang mapapatingin pero mapapa-second look ka pa. Wow. Pogi talaga siya. Dao Mingsu. Naku, naabutan pa ng mga Gen Z si Dao Mingsu. Ha? Iba Dao Mingsugat lang. Di ba ngayon trending ang F4 ulit? Naku, crush na crush ko yan. Si Meizu. Si Meizu talaga. Di ba? Ewan ko kung naabutan ng mga Gen Z yan. Pero ayan po ang mga BTS. Tama ba? Mga BTS noon. Di ba? Mga gwapo. At kaya niya daw dalhin ang sarili niya with confidence. Talagang pag naglalakad, taas, kilay. Hindi. Taas, noo. O, puro, noo. Letter C has an aptitude for every kind of learning. Aba, naturally, mga gifted itong mga batang ito. At mind you, mabibilis silang pumick up. Grabe ang understanding nila at what they are really excelling in different areas of knowledge. Sino rito gusto nun? Diba? Wala pa, hindi pa in-explain ng teacher mo ang algebra na gets mo na. Ang chemistry,
Dati puro alam mo lang chemistry ninyong dalawa. Ngayon yung mga pagtitimpla ng mga kung ano-ano mga ano na yan. Di ba? Alam mo na. Alam mo, Prof, hindi ka ba nagsasalita? I know it. Wow. Bakit? Grabe ang banal na spirito sa'yo. And letter D, they are well-informed and quick to understand. Again, they are knowledgeable. They are what? They are able to grasp concepts quickly. In short, mabilis silang pumick up. At alam mo ba, mind you, pasado sila sa qualifications. Ang tatlong lalaking, tatlo, di ba? Di ba? Ang tatlong lalaking ito, okay. Ang tatlong lalaking ito, kasama po si Daniel na kanilang leader, ay dinala mula sa Judah patungong Babylon. Again, galing saan? Judah to Babylon para mag-undergo ng 3 days, or 3 days, hindi 3 days, life retreat, hindi. 3 years ng matinding training. Now, tanungin niyo ako, ano naman meron sa Babylon? Sabi mo nga, ano? Ang Babylon po, okay, ay hindi lang lugar, pero ito po isang sistema. Sabi mo nga, sistema. Isa po siyang imperyong disiplinado, organisado, at makapangyarihan. Okay? At ginamit ng Diyos ang Babylon para ituwid at disiplinahin ang kanyang bayan. Pero wag kang magkakamali. Ang kultura po nila, Babylon nga eh. Diba? Ang kultura po nila ay taliwas sa Judah. Ang pagkain pa nila, paniniwala nila, pamumuhay nila, lahat po ay iba. Sila po ay nag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Punong-puno po ng worldliness, okay, or worldly pleasures at kasamaan ang what? Ang mundo nila. Are you here? At kapag mahina-hina ka, I tell you, magbabackslide ka dito. I tell you, kapag mahina-hina ang pananampalataya mo, kapag wala kang tibay ng foundation ng Diyos, dito ka raw madadapa. Sabi mo sa katabi mo, buti wala tayo, diba? Buti wala tayo doon. Dito ka uurong. And mind you, dito na po sila itetest. Dun, 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 dun. Dito na magsisimula ang tunay na pagsubok. Susubukin ang kanilang faith, susubukin ang kanilang love for God, at susubukin ang kanilang integrity. Say it with me, integrity. At lalong susubukin ang kanilang fire for the Lord. Sino rito mga on fire for God? Sumigaw ng fire. Sumigaw ng roar. At mind you, inalaw po ni Lord ang pagsubok sa pamamagitan ni King Nebu. Isang araw, okay, naglabas ang hari ng isang nakakagulat na batas. Ano ito? In Daniel chapter 3 verses 1 to 6, nagpatayo daw siya ng napakalaking what? Image. Ang image po na ito ay purong ginto. 90 feet high and 90 feet wide. Isipin mo, halos walang hindi makakakita sa statue na ito. At wala ring makakaiwas. So tinipon ang lahat ng officials, lahat ng governors, lahat ng advisors, lahat ng leaders para i-designate or italaga itong what? Itong Diyos-Diyosan na ito. At naroon ang bagong kautusan. Anong bagong kautusan? Kapag narinig nyo ang tunog ng mga instruments, bam! Full band. Iisa lang ang utos. Lumuhod at sumamba. Ano daw? Lumuhod at sumamba. At kung hindi, itatapon ka sa nagliliyab na pugon.
Walang appeal, walang second chance, isang decision lang. Ano po tingin nyo ang ginawa nung tatlo? Siyempre, takot sa rebulto. O, takot ka pa sa hari. O, takot ka pa sa kamatayan. Kaya po ang karamihan, anong ginawa? Sumunod. Pero papaano na ang tatlong magkakaibigan? Mga kabataang mula sa Juda, mga lingkod ng Panginoon, mga taong may paninindigan. At ito po ang realidad, isang napakainit na pugon ang naghihintay sa'yo. Buhay kang papasok, lalabas kang cremated. Ganito po katindi ang pagsubok. Ang tanong, kung ikaw ang nasa lugar nila, will you bow or will you burn? At kumanta ang lahat, I want you to... O diba, tinuloy nyo? Kayo talaga. Kala ko Christian na kayo. Luluhod ka ba para mabuhay? O maninindigan ka't mamamatay para sa Diyos? For sure, may mga nagsabi, maiintindihan naman tayo ni Lord. Luhod lang naman, sis. Ano ba naman yung luhod? Wala naman sa puso natin. Diba, nakaganon ka pa, oh. Parang iba yun. Diba? Alam ko naman na papakinggan naman tayo ni Lord. Diba? Buhay ang kapalit eh. Practical lang tayo. Pero po may isang bagay sa puso ng tatlong ito, okay, na hindi kayang sunugin ng apoy. And that is their integrity for the Lord. Palakpakan po natin si God. Diyan po iikot ang story natin. Okay? Ano nakita natin sa story na ito? Anong meron sa kanilang tatlo? Anong meron sa kanilang integrity? Number one, I want you to know that integrity stands when everyone bows. Integrity stands when everyone bows. Sabi niya sa Daniel chapter 3 verses 4 to 6. No? Sabi niya doon, no, as soon as you hear the sound of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, the pipe, and all kinds of what? Of musical instrument. Basta narinig nyo na yan, wala na daw kayong ibang gagawin. You must fall down and worship the image of gold that King Nebu has set up. And whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into the blazing furnace. Basahin natin verse 12. Go. Verse 12. Sabi niya doon, go. But there are, go. Shadrach, Meshach, Abednego, who pay no attention to you, your majesty. Sabi niya, they're neither what? Serve your gods, nor worship the image of gold you have set up. When we say po, integrity when everyone bows, or integrity stands when everyone bows, meaning iba ka. Sabi mo nga sa katabi mo, iba ka. Hindi ka na nagpapadala sa kultura ng mundong ito. Hindi ka nasasabay dahil uso lang. Amen. Hindi mo na ginagawa o gagawin ang mga bagay dahil what? Dahil lang trending. Ito yung tipong kahit ikaw na lang ang mag-isang nakatayo, hindi ka magko-compromise. Ano ba ang command at ano ba ang consequence? In this story po, hindi nagsasuggest lang yung hari. It was a system. Sabi mo nga, system. Imperial command po ito. Ibig sabihin, mandatory worship. Pag hindi mo sinunod ng utos, at pag nahuli kang nakatayo, kebab ka. O di ba yung mga Jews noon, nakaputi pa yan? So, ang haba. O, isang ganun lang nila. Wak. Jewish kebab. O, di ba? Pag kinain mo, masarap, malutong-lutong pa. Joke po yun, pwede kayong tumawa. So, grabe, pag
pag tumunog ang instruments, wala kang excuse na hindi mo yun maririnig. Pumunta po ako sa Qatar. Pag prayer time na nila, 3 times a day sila nagpe-pray. Maririnig mo yun umaga. Maririnig mo na yun. Hindi ko alam paano nila nakabit ang napakalaking speaker sa lahat po ng panig ng Qatar. At kahit saan ka, nasa garden ka, nasa CR ka, dinatnan ka sa LRT o sa station, may prayer center po sila doon, magpe-pray sila kahit nasan sila. Pag narinig mo yung musical instrument na yun, wala ka na ibang gagawin, kundi ilatag mo na yan at lumuhod ka na. How about you? Kamusta ka? Nagpe-pray ka pa ba? Oh. Wala kang excuse. Hindi mo talaga pwedeng hindi marinig. Ang lakas eh. Full band, parang ganito. Daming instruments at kuha agad ang attention mo. Wala kang rason, wala kang excuse para hindi ka mag-bow down. In Hebrew, to bow down means shakak. Sabihin mo nga, shakak. Shaka. Sabihin mo nga, shaka. Ikaw, shaka, yung friend mo. O, diba? Oh, joke. Alam mo, yung tatlong magkakaibigan, ikayo ba yon? Hindi to Meshach, Shadrach, Abednego, Powerpuff Girls. Tatlo sila eh, ayos. Shaka! Sabi mo nga, shaka! Shakalin kita. O, diba? Hindi. Shaka po means to prostrate or to surrender. Ito po kasi ang culture nila noon. Culture was demanding shaka. Ang Hebrew kasi may ganyan niya. Shaka to an idol. So hindi lang po ito yuko, ha? Literally close to the ground. Ayan, nakikita natin yung picture. Lumalabas, sinasabi nila, this is my total surrender to you, God. Wala na po akong control sa aking buhay at wala na po akong authority sa aking buhay, so I shaka to a God. When was the last time you kneel down in prayer na literally yung noo mo nasa floor? And both of your hands are just dropped down. Tapos yung noo mo nasa lupa. Kaya mo ba yon? Magda-diet muna ako, Pas. O, diba? Isang dilema na agad ang tiyan mo. Kaya yung idea dito, humility, sabi mga humility. Yung humility dito, that we are earth-based. That we are humans. Ang humans daw are earth-based. In Latin, yung human comes from the word humanos. Now, this word humos naman means soil or earth. Oh. Magkaiba sila ng origin, pero symbolic thinking. Pero sa symbolic thinking daw, ginamit itong idea na to para pakita na ang tao dapat humble lang. Dapat hindi mayabang. Sabi mo sa katabi mo, dapat di ka mayabang. Dapat hindi ka mayabang sa Diyos. At ginagamit itong idea na to para pakita na ang tao dapat humble sa mata at sa harapan ng Panginoon. Mayabang ka pa ba? Amen. Humos meaning close to the ground. Kaya dapat humble ka. Pero siguro, diba, nag-uusap yung tatlo, tanong siguro ni Meshach kay Shadrach, okay ka lang ba? Of course, my friend. Oh, ganun mga diba, mga kataryo. Hello, my friend. Oh, diba? Yes, my friend. Diba? Malakas ang faith nito, my friend. Oh. Hindi tayo matitinag, my friend. Man of God to my friend. Pero teka lang, parang natutuyo lalamunan ko, my friend. Gusto ko ng tubig. Di ako kinakabahan, my friend. Pag abot yung tubig, nanginginig na siya. Pwede naman silang lumuhod. Tama po ba? Wala naman sila sa Juda. Wala namang makakakita. Tama po ba?
Pero hindi nila ginawa. So when the Babylonians bowed down, ano nangyari? Who remained standing? Itong tatlong ito, Meshach, Shadrach, and Abednego. Palakpakan po natin si Lord. Pero pwede naman sila makisama lang. Bow down lang naman. Bakit? Diba? Magiging shawarma ka lang naman. Diba? Pero hindi. Nanindigan sila. For them, bowing down is not just respect. It is a worship. How about you, Life Giver Manila? Diba? Luluhod ka rin ba? Luluhod ka rin kaya? Are you going to shaka to an idol? Diba? Anong gagawin mo if lahat na ng kasama mo nagko-compromise? Anong stand mo as a Christian? Alam niyo po, hindi biro kasi bakit may risk yan. It comes with pressure and people will reject you. Sino rito na-reject dahil gumagawa siya ng tama? Sa trabaho mo, lahat nagko-commit ng adultery, pero nagsa-stand up ka kaya? Sa school mo, lahat nangongopya, will you stand for what is right? Number 2 lang naman, number 2 lang. O naman, ang hirap-hirap, number 2 lang eh. O naman, hindi! Lord, di ako mangongopya, Lord. Di ba? Mag-aaral ako maigi. Sa mga businessmen, normal na walang oras ang mga CEOs o mga businessmen sa kanilang mga anak. Normal na rin ang naghihiwalayan sa mga, di ba, sa mga businessmen. Ang tanong, will you stand up for what is right? Sa politics, normal na ang nakawan. Ikaw, Christian ka, ang tanong, will you stand up for what is right? Sa church mo, di ba? Anong stand mo? Every Sunday na lang lahat, di ba? Nagmamadali ng umuwi. After service, minsan na nga lang ang Sunday service, nagmamadali ka pang umuwi. Will you stand up for what is right? Let's be honest, Life Giver, hindi lang naman rebulto ang idols ngayon. Ano-ano mga idols? The need for approval is an idol. Relationship is an idol. Pag number 1 na yan sa puso mo kaysa sa Panginoon, idol na yan. Career is an idol. Platform is an idol. Validation is an idol. Money is an idol. Personal desires is already an idol. Basta anything na nauuna na sa Panginoon is already an idol. Diba? Yan po ang mga modern day idols natin. And the music of culture plays every day, trending sa social media, viral sa social media, everyone is doing it. The question is not whether you will hear it, the question is, will you bow? Integrity says, I only shaka to the real God. Standing will make you visible. Standing will make you uncomfortable. Standing might make you alone, but standing is worship. Palakpakan natin si Lord. And you want to stand out? Sino rito gusto mag-stand out? Taas ng kamay. So bigaw ng amen. If you want to stand out, don't bow to culture, bow only to God. Ano po yung una? Integrity stands when everyone bows. Pangalawa, integrity obeys without condition. Amen. Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Ito na. So, tinuloy na natin in 16. Jump tayo. Basahin nyo na lang. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego replied to him. Basahin natin. King Nebu, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your hands or your majesty's hands. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image you have set up. Grabe naman tong mga to. Fire! Sabi mga fire! So ito na,
No, hindi nagbaw yung tatlo. Tumunog ang instruments. Hindi nagbaw yung tatlo. May mga pabida-bida. Di ba? May mga nainggit. Di ba? May mga nagpapalakas kay King Nebu. So, chinismax kay King Nebu. Alam mo ba? Ito na nga. Di ba? Ito na nga. Hindi nagbaw yung tatlong pinromote mo, King. Di ba may batas ka? Parang binaliwala ata nila yung batas mo. Naglabasan na ngayon ang mga inggitero at inggitera. Kaya naman pinatawag ni King Nebu, tanong niya, totoo ba? Yung mga totoo ba? Di ba, na hindi kayo nagbow? Alam nyo ba na may batas tayo dito? Sa bahay may batas. Sa school may batas. Anong batas? Bawal lumabas. Break it down. Hindi daw kayo nagbow? Totoo ba? Okay, ganito. Pagbibigyan ko kayo, ha? Basta ganyan, pag narinig ninyo yung tunog, yung instruments, magbow na kayo, nanggigigil na ako sa inyo. Okay ba yon? Pag ginawa nyo, edi okay tayo. Kalimutan na natin yung ginawa nyo. Pero pag hindi kayo sumunod, edi kebab kayo. Burning furnace kayo. Ano masasabi nyo? Sumagot yung tatlo. Atapang atao, di atakbo. Sabi nila sa hari, we don't need to defend ourselves before you in this matter. Wala pang break it down, mamaya pa yon. Sinasabi nila, hindi na namin kailangan ipagtanggol ang sarili namin. Kasi alam na namin ang desisyon namin. Are you here? Kasi if we will go back po to chapter 2, kung babalikan natin yung story, aware naman po si King Nebuchadnezzar. Diba? Nebuchadnezzar, o iba na yung pangalan niya. Mga Jew kasi sila. And they serve a different God at hindi talaga sila sasamba sa Babylonian God. Alam na yun ni King Nebu eh. Are you here? So no need na nila i-explain yung sarili nila sa matter na ito. Yun yung ugot nila dito. Hindi kami susunod dahil na-pressure lang kami. Hindi kami susunod dahil takot lang kami. Hindi kami susunod kasi bakit? We will only bow down to the one true God. Now, kung ipapatapon mo kami sa apoy, ito sagot nila. Are you ready? The God we serve is able to save us. Yung Diyos na pinaglilingkuran namin, kaya kaming iligtas. Ano sabi? He is able. Again. He is able. Alam nung tatlo that God is powerful. And who among you here knows that God is powerful? Bakit nagkakraming ka? Bakit natatakot ka? Bakit tuition fee na next week parang kinakabahan ka na? The God they serve is able to save them. That nothing is impossible with Him. That no matter what, anong sitwasyon, anong panahon, He is the one true God. Tumuloy sila, pero kung sakali man, sabi niya, pero po, kung sakali kung sakali mang hindi niya kami iligtas, even if He does not, we will not worship other gods. Palakpakan naman natin si Lord. At kahit na hindi ako iligtas ni Lord, pero alam nila, at the back of their minds, alam ko gagawin niya eh. At kahit na may problema, at kahit na hindi ko pa nakikita yung gusto kong mangyari, at kahit na parang imposible, Lord, the God we serve is able to save us. Bakit? Kasi kilala mo si Lord. Palakpakan natin si Lord.
Dito makikita natin yung tiwala ng tatlo kay Yahweh. Sagutin man ni Lord o hindi, He is still God. Ba't ikaw hindi ka sagutin ng manliligaw mo? Parang nararatel ka na dyan. Oh. How about you? Sumusunod pa ba tayo sa Diyos? Kahit na may kapalit na sakit o sakripisyo. Maraming taong sumusunod sa Diyos hanggat may pakinabang. Hanggat comfortable, hanggat safe, hanggat walang naaapektuhang reputasyon nila. Pero pag naging costly na, doon na nagsisimulang pumasok ang compromise. This story po is teaching us the proper response and trust towards the Lord. Lord, sagutin mo man ako hindi, I will serve you. May ganyan akong isang project noon, bago ko makuha yung Road Trip TV sa Light Network, ako po'y kinuhang co-host. Ang tanong sa akin, nung host namin, si Pastor Ru, sabi niya, di pa kami close noon, parang nag-start pa lang tayo ng ministry together with them. So, in-invite nila ako to audition. And then, ang last, dalawa na lang pala kami pinagpipilian, dalawa na lang. Tapos, tumawag siya sa akin. Sabi niya, pero paano pag hindi binigay sa'yo itong project na ito? Ang sagot ko sa kanya, it's okay. It is the Lord who gives and takes away. Meron man akong project, wala man akong project, ituloy man ni Lord at no hindi, magsaserve pa rin po ako kay Lord. Alam mo, doon ko nakuha yung project. Because I know that it is the Lord who gives and takes away. Resolved ako. Palakpakan natin si Lord. Resolved ako na kahit meron o wala, tutuloy ako kay Lord. Amen. Dito papasok ang dalawang uri ng faith. Ito yung una, only if faith versus even if faith. Only if faith means I will follow God only if He protects me, blesses me, or gives me what I want. Pero kakaiba po, iba po ang even if faith. Even if faith says, I will follow God even if I suffer. Even if I lose, and even if He does not rescue me the way I expect, I will still trust the Lord. Come on! Alam mo, huwag mong ipagdasal, di ba, ang kalooban ng Diyos kung lalabanan mo rin naman kapag nangyari na. Ipapray mo, Lord, baguhin mo yung puso ko, Lord. Lord, bigyan mo ako ng sitwasyon, Lord, para mag-mature ako nung binigyan ka na ng problema. Yun lang ang tanging paraan para mag-mature ka. Binigyan ka ng testing. Ayoko na kay Lord, bakit siya ganito? Pinag-pray mo. Sabi mo gusto mo mag-mature, tama? Di ba sabi mo gusto mo matest ka, tama? Para ma-develop yung faith mo. Nung binigyan ka na ng testing, nagwala ka na. Pinag-pray mo eh. If that is the only way for you to be mature, then so be it. Oo nga, pinag-pray ko, Lord, na mas makilala kita. Si Coach yan, pinag-pray niya, Lord, gusto ko makita yung kapangyarihan mo. Dapat specific ang prayer niyo. Diba? Pero Lord, wala maa-aksidente sa pangalan ni Jesus. Lord, gusto ko makita kung sinasagot mo pa ako sa panalangin ko. Yun ang prayer ni Coach yan. 2 years ago, na-aksidente siya. Naipit siya ng kotse sa kanang poste. Lord, ang tanong niya kay Lord, Lord, sumasagot ka pa ba sa panalangin? Literally, sinagot siya ni Lord. Gumaling siya. 2 weeks dapat ang brain injury, 2 weeks bago ka makarecover. 3 days lang po nakarecover na siya. Instead of ICU, sinagot na naman siya ni Lord. Instead of ICU, nag-recover siya sa normal room. May cheekbone fracture siya. Kailangan operahan daw. Lalagyan ng mga bakal. No? Pas Jepoy, at nakaranas ka ng ganito, bakal. Sabi ko, naku, parang familiar to ah. Kay Pas Jepoy, ganito nangyari. I rebuke it in the name of Jesus. Sabi ko, Lord, hindi siya ma-ooperahan. After 2 weeks, bumalik kami sa ospital. Alam mo, nag-realign yung cheekbone fracture niya. Sabi ni Lord, hindi pantay na pantay, but it will heal to itself daw. Sabi ng ENT doctor niya, sabi ni Lord sa kanya, anong hindi kita sinasagot?
Lahat ng panalangin mo, sinasagot ko. Kaya huwag ka So kung sasabihin kay Lord, di mo naman ako naririnig. Lord, di mo naman ako pinapakinggan. Ako, hindi mo alam sinasabi mo. Kasi bakit andyan si Lord, sasagutin ka sa lahat ng panalangin mo. Even if faith, sabi mo nga, even if faith. Grabe yung tatlo, resolved sila kahit dalhin kami sa furnace, susunod pa rin kami sa Diyos. Kahit ang faithfulness namin ay what magdadala sa suffering, susunod pa rin kami sa Diyos. Kahit hindi kumilos ang Diyos sa paraang gusto namin, susunod pa rin kami sa Diyos. Simply because they are resolved and they have integrity. Mind you, life giver, ang totoong integrity ay hindi na nakikipag-negotiate sa Diyos. Lord, sige na siya na lang. At Lord, kung hindi man siya para sa akin, ako na lang para sa Kanya. Sa prayer mo, nagiging Panginoon na si Lord. You're making what? You're twisting the arms of God. Na para bang, Lord, pag hindi mo sinunod, pag hindi mo sinagot yung panalangin ko, Lord, magtatampo ko sa'yo. Lord, pag hindi mo ginawa, Lord, hindi na ako magsiserve sa'yo. Na para bang kawalan pa ni Lord pag di ka nag-serve sa Kanya. Mind you, kaya ni Lord nang wala ka, pero ikaw wala si Lord sa buhay mo, hindi mo kakayanin. Ang gawain po kahit andyan ka o wala ka, tutuloy pa din. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. Kasi tutuloy ang gawain, lalago ang simbahan, whether nandyan tayo o wala. Are you here? Sabi ni Lord, anak, pinakita ni Shadrach, Meshach, and Abednego sa Book of Daniel, Chapter 3, ang integrity ay matagal nang nakapagdesisyon bago pa dumating ang pressure. Hindi nagbabago ang integrity, depende sa sitwasyon. Hindi nagbabago ang integrity dahil lang sa problema. Pag masaya ka, okay ang integrity. Pag hindi ka na masaya, ayaw mo na sa integrity. Hindi siya nagbabago ayon sa sitwasyon mo. Say amen. At mind you, bago pa sila magdesisyon, may paninindigan na sila. Only if faith or even if faith. San ka dyan? Palakpakan po natin. Lakasan natin. Come on, say, whoo! Come on, say, hallelujah! Say amen! Number 1, balikan natin. Number 1, sige, sabay-sabay para makainom ako. Okay, ready, go. Number 3 and the last. Integrity changes the world. Amen. Ito na. In verse what? No? In verses 19 hanggang 29, hanggang 30. Pero basahin ko na lang yung last part. Sabi niya doon, then Nebuchadnezzar said, sige, basahin natin, verse 28, go, praise of Shadrach, who was sent. They trusted in him and defied the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, woohoo! For no other God can save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Palakpakan natin si Lord. Eto na, so previous verses, nagalit si King Nebu sa sagot nila, talagang galit na galit. So ang ginawa, pinatapon na sila, okay? Kasi what? Yun yung stand nila. So sobrang galit ni King Nebu, 7 times lang po naman niyang pinainit yung furnace. Ilan? 7 times.
Mainit na, di ba? Pinainit pa niya lalo 7 times. Literal, overcook ka talaga. Sa sobrang init, yung sundalong palapit pa lang, naging beef kebab agad, nasunog agad. And to his amazement, eto na, pinasok na yung 3, nakatali. Ilan ulit sila? 1, 2, 3. Niliyab na, boom, pinainit 7 times. To his amazement, biglang napansin nung hari na, teka, bakit parang hindi ata sila nasusunog? Parang nag-iikutan lang sila. Now, sumigaw si King Nebo, the floor is lava. Joke lang. Pag may 6 years old ka, no? Parang naglalaro, tapos teka, di ba 3 lang sila? Bakit ngayon parang 4 na sila? Napaisip ngayon si King Nebo, sabi niya, parang yung isa, the 4th image, looked like a son of the gods. Then what? Yun na, pinuri na niya, praise be the God of Meshach, Shadrach, and Abednego. Hindi sila ang nabago ng Babylon. Pero sila ang nagbago sa Babylon. Hindi sila ang nagbago ng kanilang bansa. Hindi sila ang nabago ng kanilang bansa. Sila ang nagbago ng kanilang bansa. Dahil sa kanilang integrity. And I realize, minsan kailangan din tayong dumaan sa apoy. Kasi doon lumalabas kung ano talaga ang laman ng faith mo. Doon lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso mo. Hindi matetest yan if easy times lang. Lahat mukhang strong, mukhang okay, mukhang may tiwala. Pero pag may pressure na, labanan na po ito ng apoy. Pag may delay na, pag may rejection na, pag may pain na, andun na ang fear, dun mo makikita kung ano talaga ang totoong laman ng puso, kung matibay ba o hindi. Ang apoy po ay hindi para sirain ka. Ang apoy ay para iposisyon ka. And mind you, hindi ka masusunog ng apoy kung ikaw mismo ay nag-aapoy para sa Diyos. Burn, di ba? Nag-aapoy si Lord. Tapos ikaw nag-aapoy ka din. Yung desire mo at desire ni Lord nagsama, maniwala ka, mababago mo talaga ang bansa. Amen. Ito po yung tipong hindi ka kayang tupukin ng kahit anong apoy ng problema, apoy ng galit, apoy ng kasalanan, at apoy ng katamaran dahil what yung integrity mo napapansin, nagliliyab at nakikita. Alam niyo pong matindi, ilan po sila? Ilan na sila ngayon? 4 na. And I realized, listen to me, only in Christianity do you see a God who doesn't just save you from the fire, but a God who steps into the fire with you. Palakpakan natin si Lord. Hindi lang po niya tayo iniligtas sa gitna ng apoy, pero pinipili rin niyang samahan tayo sa loob ng apoy. Habang ang iba ay naghahanap ng paraan para makatakas sa apoy, si Jesus ay pumapasok mismo sa ating sitwasyon, sa ating pinagdaraanan, para ipakita na hindi ka kailanman nag-iisa. And mind you, life giver, hindi ka iiwan ng Diyos. How about you? Kailan ka last time nagbow para makisama sa iba? Kailan ka last time pumayag sa mali kahit ayaw mong dahil ayaw mo ma-out of place? Meron ka bang mga golden image na sinusunod ngayon pero alam mong mali? Piliin mo na ngayon ang sasamahan mo, life giver.
Mahalaga yung mga taong sinasamahan mo. Yes, influence matters. Kasi feeling ko kung meron lang isa doon na kinabahan, tara na, atras na tayo. Wala na po. Hindi mangyayari tong miracle na to. Kung yung tatlo, isa lang, bawi na, alis na. Diba? Nasaan kang community ngayon? Piliin mo kung sino ang sasamahan mo. Your circle doesn't just support your decisions, but it can shape your destiny. So I pray, please lang po, kung alam mo na yung grupo mo puro chismisan, magising-gising ka na. Kung ang grupo mo puro vanity, mag-isip-isip ka na. Andyan tayo, okay, to win them, pero hindi nila tayo mawiwin. Tayo ang magwiwin sa kanila. Now, as I end, alam nyo ba, before they were given their new names, ang original names po nilang tatlo ay Hananiah, Mishael, and Azariah. Si Hananiah po means Yahweh has been gracious. Mishael means who is like God. Azariah means Yahweh has helped. Pansinin nyo, hindi lang bastang pangalan ang dala nila. Their names were declarations. And every time na tinatawag sila, naaalala nila kung sino ang Diyos nila at identity nila. But when they arrived to Babylon, binago po lahat sa kanila. Hindi naman issue dito na gustong baguhin ng Babylon ang location nila eh. Pero ang totoong issue ay kung papaano gustong baguhin ng Babylon yung identity nila. Shadrach, from Yahweh has been gracious. Ito na po ang ibig sabihin ng pangalan. Shadrach means command of Aku. It's a Babylonian god. Meshach, who is what Aku is. Binago talaga, Babylonian god. Abednego, servant of Nebu. Aba, teka, mukha talagang gustong baguhin ni King Nebuchadnezzar ang identity nila. Kita nyo? Binago talaga pati pangalan nila. Alam kasi ng kalaban ng isang bagay na madalas namimiss ng maraming Kristiyano. Kapag nabago mo ang identity ng isang tao, kaya-kaya mong baguhin ang behavior niya. Kaya bago ang furnace, bago ang golden image, bago ang death threat, Babylon first changed their names. Gusto talagang baguhin ng Babylon ang identity nila. At hindi ito nataon lang. This was a strategic attempt to disconnect them from their covenant identity and to reshape them into what? Into loyal citizens of Babylon. Parang sinasabi ng Babylon ganito, Meshach, Shadrach, and Abednego, kalimutan mo na kung saan ka nang galing. Meshach, Shadrach, and Abednego, kalimutan mo na kung sino ang totoong Diyos mo. Meshach, Shadrach, and Abednego, kalimutan mo na kung sino kang talaga. Because it is easier to make someone bow when they have forgotten their identity. At ganyan na ganyan po ang strategy ng demonyo sa atin. Hindi agad rebellion ang introduction ng demonyo. Hindi niya agad lalagyan, hindi niya agad lalagay sa isip mo na talikuran mo na si Lord. Una niyang ilalagay ay confusion. Una niyang lalagay tampo. Tampo bakit? Kasi unanswered prayer ka, di ba? Magtampo ka na kay Lord.
Lahat po yan, gusto ng kalaban, isisi natin sa Panginoon. Identity crisis muna. Unti-unti niyang guguluhin yung tingin mo sa sarili mo para tuluyan mo nang makalimutan ang Diyos mo. And mind you, ito ang trabaho ng kalaban sa iyo. Because Satan wants to attack your identity before he attacks your worship. Alam niya na pag nakalimutan mo kung sino ang Diyos mo, magiging normal na lang sa'yo ang compromise mo. Kaya ang battle sa Daniel 3 ay hindi nagsimula sa pag-blow ng trumpet. The battle started years earlier when Babylon began trying to redefine who these young men were. Ang tinarget, pangalan nila. Ang target, utak. Ang tinarget, isip. Ang tinarget, identity. Babylon changed their names, but Babylon could not change their hearts. Babylon changed their environment, but Babylon could not change their convictions. Babylon could what? Could change what people called them, but Babylon could not change who they were truly are. Kaya nung tumunog na ang musika at lahat yumuko, ang tatlong kabataang ito ay nanatiling nakatayo. Hindi dahil alam nilang niligtas sila ng Diyos. Hindi dahil sigurado silang makakatakas sila at makakalabas sila sa apoy. Pero dahil settled na ang identity nila, bago pa man dumating ang apoy. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Thank you, Jesus. Church, pag hindi mo na alam kung sino ka, eventually yuyuko ka talaga. Kahit anong gustong ipagawa sa iyo ng kalaban. Pero pag ang identity mo ay rooted kay God, mananatili kang nakatayo kahit lahat na ng tao ay nakayuko. Mind you, pwedeng baguhin ng Babylon ang pangalan mo. Pwedeng baguhin ng Babylon ang environment mo. Pwedeng baguhin ng Babylon ang paligid mo, pero hindi nito kayang baguhin kung sino ka pag alam mo kung sino at kanino ka nabibilang. Ang tanong, ano ang tawag ng mundo sa'yo? Ang tanong, ang tunay na tanong ay what? Ano ang tawag ni Lord sa'yo? Pwedeng baguhin ng mundo ang tingin mo sa'yo. Pwede kang what? Pwede ka lagyan ng bagong label ng culture. Pero matagal nang what? Sinelyuhan ni Jesus Christ ang identity mo sa cross. Kaya huwag kang yumuko sa sinasabi ng mundo tungkol sa'yo. Balik ka ngayon sa real identity mo. Palakpakan po natin si Lord. As I end, let me share to you this man. His name is Dietrich Bonhoeffer. Ito po isang pastor in Germany during World War II. While the whole nation was under the pressure of Nazi rule, he refused to stay silent. Alam niyo po ginawa niya, he didn't agree with the system that twisted the truth and controlled the church. Instead, ang ginawa niya, he chose to stand for what he believed was right in the eyes of God. Even when it was so dangerous. Because of that stand, alam niyo po ginawa sa kanya, he was arrested. He was thrown into the prison and eventually he was executed just before the war ended. Here's the point. Pero ito po yung point. Kahit na nahirapan siya, kahit na inaresto siya, he didn't bow.
He didn't compromise. And even when it cost him everything, hindi pa rin siya lumuhod. At the end, his life became a loud message to the world that there are people who will choose truth over survival. And the impact of his life didn't stop there. In Germany po, he became a symbol of resistance, resilience against what? Tyranny and the false control of the church. Yung writings po niya shape how many people understand discipleship today. And his book, The Cost of Discipleship, is still studied, even sa SOD natin, around the world, changing believers to follow Jesus, not just in comfort, but in conviction. Palakpakan po natin si Lord. He didn't just die in silence. His stand echoed across generations. Again, he didn't just die in silence. His stand echoed across generations. At yan po ang gagawin ng integrity sa inyo. Integrity stands when everyone bows. Integrity obeys without conditions. And integrity changes the world. Tatayo po tayong lahat. We will close our eyes in prayer. We will just feel the love and the grace and the presence of God in our lives right now. If you're here today and you know in your heart, Lord, I've been bowing in small compromises. I've been bowing in peer pressure, sa kasalanan, sa comfort, sa fear. I want you to know that this is your moment. God is not looking for perfect people. He's looking for people who will stand again. Daniel 3 po, may mga moments na mas madali na lang yumuko kaysa manindigan. Pero ngayong hapon na ito, God is calling you back to integrity. He is calling you back to obedience. He is calling you back in changing the world again. And if that's you, if you're saying, Lord, I want to stand again. Lord, ayoko na mag-compromise. Lord, I choose you again. Just respond in your heart. I want you to raise up your hands. I want you to raise your hands. Worship the Lord. Decide today, Lord, I will not bow. I will not bow. I will not bow. I will stand for you, God. I will not bow to pressure. I choose you, Lord. Jesus, the modern, Meshach, Shadrach, and Abednego. No one else deserves the glory. You are not a failure. No one else, no one else. You are not defiled deserves our worship. by this world. No one else. You no one else belong to deserves Christ. our praise. Jesus, you alone are worthy. No one
sinubukang palitan ng pangalan mo ng kalaban. Maybe some of you, pinalitan ng kalaban ng pangalan mo. Insecure. Sakitin. Wala nang pag-asa. Walang kwenta. May mga pangalang umiikot ngayon sa'yo, sa puso mo, sa isip mo. Mga pangalang dinefine ng kalaban sa'yo na hindi at walang katotohanan. Today, God is changing your name. Today, God is changing your name. Come on. Arise. 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 Integrity be upon you today. The atmosphere is changing. And God is bringing it. Not just revival, but integrity of the heart. Integrity of the mind. Integrity of life. In Jesus' name. In Jesus' name. No one else, we are yours. No one else deserves our worship. No one else deserves our praise. Jesus, you alone are worthy. No one else deserves the Declare. glory. Declare. No one else deserves our worship. No one else deserves our praise. Jesus, you alone Ikaw are lang. worthy. Ikaw lang ang worthy of Diyos. Ikaw lang. No one else deserves the Rise up, glory. Hananiah, Mishael, Azariah of this generation. Our God is greater. Rise up again. Our God is greater. For the glory He is of for God. us. Lord, He is for us. ginigiba namin lahat ng mga idols na nakikita mo sa puso namin. Come on. Ginigiba mo lahat ng mga idols na nakikita mo sa bahay namin, sa relationship namin, sa pamilya namin, sa buhay namin, sa pangalan namin. Sige, gibahin mo sa pangalan ni Jesus. Tatakan mo sa pangalan ni Jesus. And today, pinuputol mo, Diyos. Lord, pinuputol mo ang lahat ng mga idols na yan sa pangalan ni Jesus. Could we just raise our hands na para tayo may tinitear down? Tinitear down. Come on. At the count of 3, we will just have a spiritual gesture na para tayo may pupunitin, na para tayo may tatanggalin sa ating mga buhay. At the count of 3, we'll just declare this. At pag ginawa natin to, literally, the spiritual realm, we are claiming God. Natapos na po ang maling identity namin. Lahat ng mga pangalan na pinangalan sa amin ng mundong ito, Lord, napupunit na. At napuputol na sa pangalan ni Jesus. Are you ready? Are you ready? At habang pinupunit, sumisigaw ka. Ready? 1, 2, 3.
Pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Papasok ka sa campus mo, ninabilang ikaw. Papasok ka sa campus mo as a modern Hananiah, Mishael, and Azariah. Defeat kings. Conquer kings for the glory of God. Amen. Lord, we seal this prayer by your precious blood. We love you, we praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Yakapin mo yung katabi mo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Matagal. Yakapin mo, sabihin mo, you are blessed.